Kinumpirma ng Kamara na nasa Amerika si Ako Bicol Party List Congressman Zaldico na nakakaladkad ang pangalan sa maanumalyang flood control projects. Para sa update, magbabalita live mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, ito ba ang pag-alis ni Congressman Zaldico formal na naipaalam sa Kongreso? Magandang tanghali, Cheryl. No? Ayon nga sa naging press conference nitong ni House of Representatives spokesperson Atty. Princess Abante, ay nagkaroon naman daw ng proseso ang pag-alis ni Ko ng bansa, pero nananatili nga na hinihintay nila ang travel clearance at iba pang impormasyon ng paglipad nito papunta ng Estados Unidos para magpagamot. Sa ngayon ay patuloy natin na hinihintay na makuha ang impormasyon kung kailan nga ba umalis ng Pilipinas si Ko at kung kailan ito babalik. Kaya naman asahan natin sa mga susunod na araw o oras ay makukuha natin ang mga sagot siya. Walang kaalam-alam na detalye sina Congressman Abante? Cheryl, kasi sa paggulong nitong investigasyon ng Infrastructure Committee ay talagang hinahanap nga ang ilan sa mga nauugnay sa mga naging proseso ng budget noong 2025. Kaya naman medyo hindi naman kinagulat ng ilan na kasama nga dito si Representative Ko, pero nung hinahanap na ay hindi nga natin talagang nasiguro kung nasa na siya noong mga panahon na yon. Pero may mga tala tayo dito na meron siyang pagliban. Ilang beses ito may reports na he was absent with notice twice, absent without notice thrice, at excused 7 times sa ilang naging sesyon ng Kamara. So sino bang in charge pagdating sa attendance ng mga congressman? At kagaya niyan, di ba, meron siyang nag-absent siya ng walang notice, tama ba? Tama, Cheryl. Okay. Meron dito absent without notice thrice. Thrice, 3 beses. Tapos yung excused, pag sinabing excused, di ba dapat nandoon sa loob ng Kongreso yung congressman at nagpapa-excuse lang? Tama ka dyan, Cheryl, Pero kasi itong mga naging pagdinig nitong mga nakaraan ay talagang hindi natin nakita si Representative Zaldico kahit sa mga plenaryo. Nahirapan tayo na hanapin siya at makuna ng sagot dito. Kaya naman hanggang sa ngayon ay tataka ng mga kasama din natin sa media kung yan naging attendance, paano ba naging proseso, at syempre kung ano na nga ba ang inaaksyon na ginagawa ng Kamara para malaman sa mga pangyayari dito kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Anong sabi sa opisina ni Congressman Ko? Sinubukan natin makuha ang kanilang mga pahayag, Cheryl, pero wala itong mga sagot. Kaya naman kanina sa press conference ni Atty. Princess Abante ay Sububok na tayo na makakuha ng sagot at ayan ang kumpirmasyon na wala na nga dito sa Pilipinas si Representative Ko. Okay, so sinabi ni attorney, so nag-promise si Attorney Abante na maglalabas sila ng detalye. Kasi 'di ba, if a file 'yan hindi sila basta-basta pwedeng lumabas ng bansa. Kailangan may approval 'yan. Sino ba ang nag-a-approve? Gaano katagal siya pinayagan or ano ang nakalagay doon sa kanyang travel clearance na gaano siya katagal mawawala? Tama ka dyan, Cheryl. Kaya nga sabi naman ni Atty. Princess Abante, mayroon naman mga dokumento at even yung mga medical papers na kinakailangan daw. Pero hindi pa ito nakukuha. Kaya kahit ang sakit na iniuugnay nga sa paglipad ni Representative Ko sa Estados Unidos ay hindi pa rin natin nalalaman hanggang sa ngayon at patuloy nating hinihintay. So pero it's confirmed na it's for health reasons? Tama, Cheryl. Tama. Alright, so patuloy na lang natin na babantayan yan at let us know pag nakuha na o naibigay na yung kompletong detalye about it. Thank you, Arles. So puntahan naman natin muna yung usapin ng 2026 National Expenditure Program pala, Arles. Sa kabila ng mga panawagan na ibalik ito sa Department of Budget and Management dahil tad-tad pa nga rin umano ng mga kaduda-dudang proyekto, wala na raw balak ang lower house na gawin yan. Bakit daw? Cheryl, sa mga naging pahayag dito sa Kamara, bukod sa DPWH kasi ay nakitaan pa nga ng iba pang mga issue ang 2026 proposed National Expenditure Program. Hindi na raw ipababalik ng House leaders ang proposed 2026 national budget sa kabila yan na naging pahayag ng mga political party leaders ng Kamara kahapon dahil nga sa ilang mga questionabling mga programa at budget na nakapaloob sa 6
1.793 trillion proposed 2026 budget. Ayan ang kinumpirma ni House Appropriation Vice Chair Jose Alvarez matapos makapag-usap daw itong si DBM Secretary Amena Pangandaman at House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Secretary, kay Swansing, ang DBM na lamang daw ang pupunta sa mismong budget deliberation ng DPWH bukas kasama ang bagong kalihim nito na si Secretary Vince Dizon. Sa mga naging deliberation kasi ng Kamara ay iisa-isahin daw nila dito ang lahat ng red flags na napuna sa mga kongresista. Narito ang kanilang naging pahayag. There is no legal basis in terms of a prohibition of air returns. Pero of course, given that we also want to make sure that the budget is passed on time, so we also have to work as much as we can kung ano yung kaya natin gawin to be able to meet that deadline. Sila na lang pupunta rito. So, tuloy-tuloy na yung deliberasyon para hindi tayo magkulang sa oras. Tuloy na yon para daw marinig ni Sik Vince lahat ng mga reklamo. Tinawagan din kami na tuloy na lang. Kasi kami ayaw naman namin sana ipatuloy ito hanggang hindi nila makorek. Cheryl, matatandaan kasi natin kahapon na nagkaroon ng press conference ang ilang political leaders, political group leaders dito sa Kamara, kung saan sinabi nga na ibabalik ang national budget, pero ayan nga ang naging development dito. Pero so far dito sa Kamara, Cheryl, ay nagpapatuloy pa rin ang deliberasyon ng budget ng DOH at ng DOTR at bukas nga inaasahan naman ang isa sa mga pinakamainit na budget na tinututukan ng bayan, ang budget ng DPWH. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.